Ngayong araw ating tuklasin ang mga nakakaintriga at mahalagang propesiya ni Jesus tungkol sa pagdating ng kanyang haharian para natin matutuhoy ang mga tanda ng kanyang pagbabalik at anong dapat natin gawin upang maging handa. Sa gitna ng mga kaguluhan at kawalang katiyahan sa mundo, madalas nating iniisip kung ano ang hinaharap. Ano ba ang tunay na kahulugan ng ating pag-iral? Sa mga sandaling ito, nagiging mabuluhan ng mga propesiya ni Jesus tungkol sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng pag-asa at patnubay para sa ating mga buhay. Sama-sama nating tuklasin ang mga tanda ng kanyang pagbabalik at alamin kung paano tayo makapaghanda para sa kanyang maluwalhating pagdating. Nakaranas ka na ba ng pananabik para sa isang bagay na hindi mo pa nakikita o nararamdaman? Ang mga propesiya ni Jesus tungkol sa kanyang kaharian ay nagdudulot ng ganitong uriin ng pananabik sa ating mga puso. Ngayong araw ating tuklasin ang mga tanda ng kanyang pagdating at pag-isipan kung paano tayo makakapag-ambag sa pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ang mga propesiya na ito ay hindi lamang sa mga salita kundi mga bagay at pangako sa ating mula sa mismong bibig ng Panginoon. Narito sinasabi ko sa inyo ang lahat ng mga bagay na mangyayari bago patapos ang sansinukob. Mateo 24, versikulo 3. Hindi lamang sila tungkol sa isang malayong hinaharap, kundi pati na rin sa ating kasalukuyan. Narito ang tanda ng pagdating na anak ng tao sa Mateo 24, 3-35. Tinanong ng mga disipulo si Jesus, ano ang magiging tanda na iyong pagdating at ng katapusan ng sansinukob? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong palinlangin ng sinuman, sapagkat maraming taong darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at palilindangin nila ang marami, madigmaan at kaguluhan, sapagkat babangon ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng mga tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. Mateo 24, versikulo 7. Mga lindol at bagyo, magkakaroon ng malalaking lindol sa iba't ibang lugar, at mahasalot at tagutom, magkakaroon ng mga nakakatakot na mga kaganapan at mga palatandaan mula sa langit. Lukas 21, versikulo 16. Pagtaas ng kasalanan dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mateo 24, versikulo 12. Paglitaw ng maling propeta, sapagkat babangon ang mga maling propeta, at gagawa ng mga palatandaan kababalaghan upang palinlangin kung maaaring maging mga pinili. Marcos 13, versikulo 22. Pangalaway, ang kaharian ng Diyos sa ating puso. Habang inihahanda natin ang ating sarili para sa pagdating ng kaharian, mahalagang tandaan na nagsimula na ang kaharian ng Diyos sa ating mga puso ko, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo. Lukas pagbabago ng puso. Kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya ay isang bagong nidala. Ang dati ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. 2 Corintios 5:17. Pagbabahagi ng mabuting balita at sinabi niya sa kanila, narito ako'y nagsugo sa inyo, gaya ng pagsugo sa akin ng Ama. Mateo 10, versikulo 5. Pangatlo ay ang pagbabalik ng Panginoon.
Sa Lukas 21, 25 hanggang 28 sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga palatandaan sa langit na nagpapahiwatig ng kanyang pagdating. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, buwan at mga bituin, at sa lupa, ang mga tao ay magiging takot at pagkabalisa dahil sa pag-umol ng dagat at ng mga alon. Mga palatandaan sa araw at buwan, at ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag nito, at ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan sa langit ay maluluwang. Mateo 24, versikulo 29. Ang kapangyarihan ng Diyos at makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mahaulap na may kapangyarihan at dakilang paluhat. At iyan, Mateo 24, versikulo 30. Ang pagdating ng anak ng tao at sa oras na iyon, magkakaroon ng isang malaking kaguluhan sa langit at makikita nila ang anak ng tao. Ang kahalagahan ng panalangin sa Mateo 24, versikulo 13, sinabi ni Jesus, ngunit ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Humingi ng lakas mula sa Diyos upang mapagtagumpayanan ang mga pagsubok sa mundo. Panalangin para sa pagdating ng kaharian ay ipagdasal ang pagdating ng kanyang kaharian sa lupa. Ang mga propesiya ni Jesus ay hindi lamang mga salita, kundi mga gabay at pangako sa atin. Bigyan natin ang pansin ng mga palatandaan. Ihanda natin ang ating mga puso at manalangin para sa kanyang pagdating. Ang kanyang kaharian ay darating at tayo ay magiging bahagi nito. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa Diyos, magiging handa tayo para sa pagdating ng kanyang kaharian. Maging masigasig na ibahagi ang mabuting balita at mabuhay ng buhay na karapat-dapat sa kanyang kaharian.